we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Babae na biktima nin pandudukot sa laugkan sarong simbahan sa Naga City. Pagtaunin fuel subsidy sa toda sa Camarines Norte pig extendir. Asin, mga empleyado kan gobyerno mariresibin na ang sa indang dagdag sahod asin benepisyo. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate De La Vieres. ₱29,000 na cash na lalay sa sarong babae, makalihis malaslas an sa iyang bag sa laog mismo kan San Francisco Church sa Naga City. Pagkakabistuhan kan mga suspetsado, pigi-imbestigaran pa kan kapulisan. Tutukan sa report ni Jessica Calino. Sa CCTV footage na ini, huhunaon mong ordinaryong pagtiripon sa nakan mga parokyano sa may porsyon kan hinulid sa laog kan San Francisco Church sa Naga City. Alagad kun mamalisahanin maray, maririsaan sa rabay na pagsuruksukan kan nasa anom hasta 7 katao kan magpasiring digdi an sarong babae. Sarong pong taga-parte po dyan sa Milaor na nag-withdraw po sa sarong bangko Igisamo, nalaslas po sa sayang bag. Digdi na po mismo sa laog kang simbahan mismo nangyari. Bagong withdraw na ₱29,000 cash ang nalalay hali sa bagkan babae. Huri naman kan mamalisahan niya ini. Ang insidente, dayman subuot reported sa Naga City Police Office. Alagad nagkondusir naman ang opisina nin initial inquiry dapit sa nangyari. Napag-araman na sa Tabaco City, igwaman ni nadakop sa parehong modus. Dayman pigahali ang posibilidad na ang mga ini iyuman ang nasa likod kan insidente sa Naga City. Siguro kailangan i-secure na rin yung CCTV doon sa malapit doon sa pinangyarihan. Ano kasi ang isa sa modus talaga ng mga ganyang bagay, yung may naglalanse na hindi mo mapansin yung may ginagawa na sa bag mo o kung saan mo man nilagay yung pera. No? So kalagang grupo yan. Pigaabisuhan man ang publiko na kung halimbawang may darang dakulang kwarta o kung ma-withdraw nin dakulang kantidad, siguraduhon na may kaibanan, tanganing maibitaran na mabiktima kan parehong krimen. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Labi ₱17 million na danyos pigwalat kan nangyaring fish kill sa Banwaan nin Buhi, Camarines Sur. Epekto kan fish kill sa pirang merkado sa lugar, mati na ninhuli sa saradit na sirang nadadakop sa Danau. Uya ang report ni Chris Novello. Nagpakol na sa labi ₱17 million ang kantidad kan danyos sa nairehistrong fish kill sa Lake Buhi huli sa low dissolved oxygen as in high level ammonia na na-trigger pa kan habagat. Pasado sa datos kan Local Lake Development Office, katampad inining 454.128 tons sa tilapia kung saan apektado ang nasa 115 parasira. Ang fish cage operator na si Neil, naghahatod sundo ng unaning pasahero pasiring sa ibang barangay na nakapalibot sa Danau. Lugi ka na kuha na fish magbagong kuha sira babiyahe. Oh, nanaging kap. Siring ni Neil nagduduwa-duwa ng subot ang iba pang fish cage operator sa lugar na magatama ng sira huli ka nangyaring fish kill. Mati naman kan mga paratenda ng sira sa lugar ang epekto kan insidente. Mantinido man ang presyo kay ini sa ₱150 per kilo alagad. So, sizing, nag-iba so sizing. Medyo nagsaradit na sugod. Kaya, si presyo, same lang po pero nagsaradit. Nakaandam naman subot ang ipapanong fingerlings kan LGU kun kaya ining kaminar kainian mga apektadong fish cage operator na day magduwa-duwang mag-ataman liwat nin sira.
Pero as of now, wala naman tayong reported na mga fish kill pa. So medyo nag-stabilize na kasi gumanda na rin yung panahon. Nga ni mamanihar ang Lake Buy SNDA na mautropaan mga insidente ng fish kill, plano kan LGU na magamani ordinansa na malimitar sa pwede ng porsyon kan Danao na magamit kan fish cage operators. Kay Baran Javel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga may sadiri nin boarding house sa Barangay San Francisco, Naga City, pigpagirumduman ni Kapitan Efren Nepomuceno na magparehistro sa saindang opisina kabale ang pagsumitir nin listahan kan mga nag-aarkila nin kwarto sa inda. Ang katuyuhan kay ni, aramunta live kay Jessica Calino. Jessica? Kate, for security purposes, bako sana kan mga residente, kundi kan magin kan bilog na barangay, ang rason kaya pigian kami na kan Barangay San Francisco ang mga boarding house owners sa lugar na magparehistro kabali na ngani o pati na itong mga tenants ninda. Siringman na magin rigmat sa pag-akomodar kan mga maut mag-arkila nin kwarto sa laog sa nanin saro o 2 bulan. 12 taon ang nag-aarkila nin kwarto sa boarding house na ini sa Hinawasan Street, Barangay San Francisco, ang estudyanteng si Marvin. 12 taon naman subuot siya na nakalista sa barangay como tenant sa lugar. Sa ngayon mang po ako duman kasi asa nagbo-board, kaya po naman pong may record po kami dumanta. In case man may ugwang mangyari sa mo, kaya po kaming masusog. Iniman ang saro sa mga rason, kaya taong 2021 kan magpasar nin ordinansa ang konseho kan Barangay San Francisco na nagre-require sa mga may sadiri nin boarding house na magsumitir nin listahan kan sa indang mga tenant o nag-aarkila nin kwarto sa inda. Sa mong gigibuhon mo niya, napag-aarin nyo ninda kan sa indang mga clearances, particular kang business clearance ninda, talaga pong oobligahong kusinda na dahil po ako mataon ng clearances. Otherwise na dahil ninda makomplain ang nasabing ordinance kang barangay. Pigpapatanidan man kan opisyal ang mga boarding house owner na sa panahong ini, day basta mag-akomodar kan mga nakikiulay na maarkila ni nasa saro o 2 bulan sana. Day man kaya pigahali ang posibilidad na ang pira sa mga ini may maraot na katuyuhan sa pagtinir sa syudad, urog na ngunyan na napaparanian Peña Francia Fiesta. Pig-collate na si mga previous incidents, especially sa budol-budol. Ngari ma-identify na si mga personalities na involved dahil igwa talagang nag-aarabot ng mga dayaw. Sigun pa sa opisyal, makakatabang man sa mga siring na insidente ang pagkakaigwanin CCTV, nganing madali na mabisto ang kagibukan krimen. Ang nabiso man ngunyan, Kate, kan Barangay San Francisco, gamito na ka itong labi 30 na mga boarding house owners digdi sa indang barangay ang natatadang mga bulan kan 2024 nganing makasumitir o magparehistro asin makasumitir kan listahan kan sa indang tenants. Tanganing day naman sinda magka-problema pag-abot kan renewal kan permits and clearances sa masunod na taon. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Pigtugutan kan Department of Transportation ang kaagadan kan sangguniang panlalawigan na extension para sa aplikasyon kan pananaunin fuel subsidy sa mga toda sa Camarines Norte. Sa 7,811 kayang nagsumitir nin form, nasa 1,549 na tricycle drivers sana ang nakaresibin nin ayuda. Huli kay ni pigtauan kan ahensya nin hasta Agosto 15 ang mga driver na dai nakaresibin nin ayuda para irahayon ang sa indang mga dokumento. Sigun sa DILG, dakol na mga rason ang pwedeng nakaapekto kung taano tadikit sana ang nakaresibinin fuel subsidy. Saro na digdi, ang problema o bakong tamang pag-fill out nin forms. Kaya ang patanid ka na hensya sa mga diin nakaresibi, pakarayon ang pag-fill out kan sa indang mga form, antes magtapos ang pigtaong palugit kan DILG asin DOTR para sa inda. Na magkaroon tayo ng extension sa panibagong reapplication ng para sa fuel subsidy. Ano po? Na kung saan matagal na nga itong naging problema, hindi lang naman sa sektor ng tricycle. Pinakausapan na po natin. Yung DOTR po ay through LTFRB po ang pakiusap natin. At nag-respond nga po sila, yung DILG, na kung saan binibigyan tayo ng hanggang August 15. Dagdag sahod o dagdag benepisyo? Dagdag sahod po, ma'am.
panggaragas sa aral daw ma'am. Siyempre, kaya po yan ma'am pambara budget. When you nag-hired ka sa sarong company, the benefit is still there. And then yung sahod natin, mas kailangan kasi yung ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw, dumadagdag na rin po. Dagdag benepisyo pa dahil may makukuha ka maski maka ng trabaho kasi may benepisyo ka nang natipon. Dagdag benepisyo, kung dagdag sahod po kaya dagdag man tax gabos bawas. So ang nangyayari may man po giraray. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Apat na persona arestado sa ginibong pagsakyada kan PIDEA sa sarong drug den sa Naga City. Ini asin iba pang operasyon kontra iligal na droga sa rehiyon, tinutukan ni Jessica Calino. Ang aktwal na pakikipagtransaksyon asin pot session na ini kan high-value target drug personalities sa Barangay Triangulo, Naga City. An naaktuhan mismo kan mga otoridad mantang nagsusurveillance sa pagkokonsiderar na drug den sa lugar. Nasa 11 gramo na kantidad labi 40,000 pesos nin illegal na droga ang nasamsam sa mga suspetsyado sa nasambit na operasyon. Kumbaga dahil na nabariwa sa kalsada yung mga items na recover sa INDA. Tapos nabawasan po so nagpapapwesto sa Barangay Triangulo kasi last time kung hindi ako nagkamali, inoperate na po ini para nakadulag lang po sa iba. Bawali, inulit lang po namin na inoperate po sila. Ang duwang babayi, iyo ang subject kan anti-illegal drug operation. Alagad nagkataon na yaon man ang duwa pang bisita kan mga ini na isangat naman ang kasong pagbayolar sa Republic Act 9165 laban sa apat na naarestong sospek. Nandita kami ang dadapupunin ng mayo pag kami kayang sir. Nairak man kami sa muya. Sa Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur, kalaboso man ang sarong 31 anyos na lalaki. Bakalihis mabakalan kan mga operatiba nin sarong sachet nin pigtutubod ang shabu. Sa pagrekisa sa lawas kan sospek, 10 sachet pa kan parehong illegal na droga ang nakuha sa iya. Sa Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte, gadan ang sarong 24 anyos na lalaki, makalihis man laban subuot sa mga otoridad na masirbikuta na nin search warrant sa harong kaini. Kasi matagal na ginoobserbahan, kaya nga nakapag-apply ng search warrant to, nagkaroon test buying dito. So ibig sabihin, planado lahat to. Although meron sa kagunting kumuso, nagipagtakbuhan, may nasugatan sa tropa natin sa may kamay. Nadakop man sa parehong operasyon, anduang iba pang kaibanan kan sospek sa illegal na transaksyon. Nakumpiskar digdi ang pirang sa shenin pigtutubod ang shabu, asin ang kalibre 45 badil na ginamit kan nagadan na sospek. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Lugadan ang sarong lalaki makalihis mabiktima nin hit and run sa may parte kan Maharlika Highway sa Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte. Pasado alas 5 kasubagong aga, kan marisa kan mga nagaagi sa tinampo ang lugadang lalaki. Natulos man na nirespondehan kan mga otoridad asin idinalagan sa ospital. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente, mantang pigsususog pa ang sospek sa nasambitan ng aksidente. Sa ngunyan, padagos pang nagpaparahay ang nasambitan ng lalaki. Sa lindong kan mandamiento de aresto nadakop na ang rank 5 most wanted person sa Banwaan kan Kanaman, Camarines Sur. Saruining 28 anyos na lalaki na naaatubang sa kasong statutory rape. Taong 2023 kan makumitir kaini ang krimen. An sa iyang naging biktima, 13 anyos, nakabisto niya man sana. Nagtitinir ng ngunyan sa kustodiya kan Kanaman MPS ang sospek para sa maninigong disposisyon. Nagpuuna ang konstruksyon kan 30 megawatt solar power plant sa Banwaan kan Castilla, Sorsogon na pagsasadiri kan sarong pribadong kumpanya. Sa oras na magpuuna ang operasyon, kaya kaining magprodusir nin 44 million kilowatt hour na kuryente na pwedeng magpailaw sa 45,000 na kahurungan o nasa 13,000 na commercial establishments.
Napiling ibugtak ang nasambitan ng solar power plant sa lugar, hulita basado sa ginibong pag-aadal. Magayon subuot ang init kan saldang sa banwaan. Piglalauman man na dakula ang magigibo kan power plant, tanganing magbaba ang singil sa kuryente sa lugar. Huli sa piglalaomang mga benepisyo, kaya inako subuot kan lokal na gobyerno kan Castilla ang proyekto. Positibo man ang LGU na makakatabang ini sa turismo asin madara nin dagdag na trabaho sa namamanwaan. Totoo lang, ang isang power plant ay tumatakbo dahil may fuel siya. Pero this one, ang fuel niya is yung energy from the sun. And susog sa plano ninda, may bubugta ka ninda ki view deck na sa mga turista na madig, di pwede magduman sa view deck para mahiling ang kapalibutan. Sir, anong gusto mo? Dagdag sahod o dagdag benepisyo? Sir, ano po, dagdag sahod, sir. Para po sa mga mahihirap din. Kulang na ba? Kulang po talaga. Benepisyo, sir. Bakit? Para pag tanda ko, may lifetime ako. Dagdag sweldo. Ang dagdag benepisyo po kaya kadakol ka pakayan aagyan bago sa imo makaabot ang dagdag benepisyo na ito. Ang sweldo po, ora mismo. Ma'am, dagdag sahod o dagdag benepisyo? Dagdag sahod. Bakit? Hindi naman po lagi nagagamit yung benepisyo po eh. Saka sahod po, pang araw-araw na. Ma'am, dagdag sahod o dagdag benepisyo? Dagdag sahod. Bakit? Kasi po, ang trabaho namin, kompleto ang benepisyo. Dagdag sahod kasi mababa pang minimum ng kamsur. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga empleyado kan gobyerno may lalauman na aumento sa sweldo asin benepisyo makalihis ang pinaluwas na executive order kan Malacanang. Mga obrero sa pribadong sektor hurot man na madugangan ang sa indang sweldo. Tutukan sa report ni Chris Novello. Pirang semana makalisan sa ikatulong State of the Nation address kung sa nagpromesa ini sa mga empleyado kan gobyerno ning aumento sa sweldo, nagpaluwas na si Presidente Bongbong Marcos din executive order na naglalangkaw sa sweldo asin dagdag allowance sa mga empleyado kan gobyerno. Mababang sa 4 tranches ang salary increase poon ngunyan na taon hasta sa 2027. Retroactive ang kasugaan kung kaya ahabol ng salary increase po Enero ngunyan na taon. Covered kan aumento sa sweldo magin ng mga job order as in contractual employees na may employer-employee relationship. Apera sa dagdag sahod may nalaomon man na medical allowance na 7,000 pesos per annum ang mga government employee. Ang panibagong aumento sa sweldo resulta kan pagbaba kan purchasing power huli sa inflation. Pabor po sa mo. Kasi po, lalo na po ngunya na mahal po ang mga barakalan and then po, lalo na po sa mga may darakulang aki na nagkakralasi po ngunyan. Kasi ang taas na ng bigas tsaka mga bilihin. Ay, malaking tulong po. Salamat po. Hurot man kan mga obrero sa pribadong sektor na maginsinda madugangan man ang bulan ng sahod. Mahal na yung mga bilihin, sir. Dapat dagdagan talaga. Padagos pang pikukuan ning pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang dole asin RTWPB Bicol. Bulan ng Mayo ngunyan na taon kan pigsugo kan presidente ang mga RTWPB na i-review ang mga minimum wages sa kada rehiyon huli kan epekto kan inflation. Kay Baran si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.
Mga plastic bottle pigaako kan sarong barangay komo pambayad kan mga estudyante sa mga ipapaprint na projects asin assignment. Bote mo, print ko project kan sangguniang kabataan, obhetong makatabang sa pagmanehar kan basura sa saindang barangay. Ang detalye sa istoryang ini. An panwaan kan daet Camarines Norte ang saro sa mga lugar na hasta sa ngunyan, igwa pagiraray ng problema pag-abot sa basura. Hasta sa ngunyan kaya, maayos sindang aprobadong engineered sanitary landfill, makalisti pa sa kan DNR ang dating dump site. Huli ka ini, kanya-kanyang diskarte ang mga barangay kung paano makukontrol ang pagdakol kan basura o rugna ang mga plastik. Kaya ang Barangay 3, bigmarahay kan sangguni ang kabataan na magkolekta ng mga plastic bottle gikan sa mga estudyante asin ini ang masirbing bayad in kaso kaipuhan hindang magpaprint kan sa indang mga school projects. Ayan po ay ibebenta po sa junk shop tapos po ibibili rin po ng mga bond papers po na pwedeng gamitin po sa mga susunod na magpapaprint po ng mga kabataan. Ang Bote Mo Print Ko project na ini ang suportado man kan barangay officials. Sa ngunya nakafocus muna sa mga plastic bottle ang proyekto kan barangay asin piglala o mang mas papahiwason pa ini sa mga masunod na taon. Gaya po nang nasabi natin, ang Daet Camarines Norte ay wala po tayong official dump site pagtatapunan ng mga basura. Kaya naisip po natin na bawasan po yung tinatapon po nating basura. Nangapudan man ang mga otoridad sa mga residente na maging responsable sa pag-aapon kan sa indang mga basura. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, sarong low pressure area ang pigmomonitor sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Huring nanotaran ang LPA, 11,000 kilometro ang rayo gikan sa sirangan kan extreme northern Luzon. Sigun sa pag-asa, hababa sa ngunyan ang tsansa kaining maging bagyo, alagad pwede pang magbago sa mga masunod na aldaw. Mayong epekto ang LPA sa nasyon, alagad huli sa habagat asin localized thunderstorms uuranon ang pirang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, halangkaw ang tsansa nin pag-uuran sa Camarines Provinces, Masbate, Sorsogon, asin Catanduanes. Posible man na uranon ang iba pang parte kan nasyon. Ngunya na aldaw, isinagibo ang change of command sa pamayo kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. Ang Commanding General kan Philippine Army na si Lieutenant General Roy Galido, iyuman ang nagsirbing Presiding General Officer. Ang incoming commander kan 9th ID si Major General Noe Alberto Peñafiel. Sarong Bicolano na tubong Ligaw City, Albay. Hali siya sa Office of the Internal Audit kan Armed Forces of the Philippines. Sa iyang pigribayan sa pwesto, si Major General Adonis Bahaw na nagsirbing commander kan 9th ID sa laog nin 1 year and 6 months. Kasabay kan pagbaba kaini sa pwesto ang pagretiro naman sa serbisyo ni Major General Bahaw. Asinan sa iyang mga naikontribuir sa division, asin mga napunan na programa. Iyuman mo na ang maawot na ipadagos ni Major General Peñafiel mantang nasa transition period. Alam ng Bicolano ang culture ng Bicolano. Alam ng mas, kumbaga, kung meron man siyang pagdating naman sa pakikipag-usap, pakikipag-collaborate ay mas nagkakaintindihan yung parehong Bicolano. At kung sakali man na magkakaroon ng pag-uusap din sa kabilang panig, ay mas paniniwalaan nila yung naiintindihan nila, yung kumbaga kababayan din nila. Nakatalaang irehabilitar ang 50 taon ng lumang munisipyo kan banwaan nin Virac, Catanduanes. Sigun sa Municipal Planning and Development Office, mayo sindang rarauton o babaguhon sa edipisyo. Imbes, papagayunon sa naini asin ibabalik ang dating itsura na naging parte na kan istorya kan banwaan. Nagsurat naman subuot ang lokal na gobyerno kan Virac sa National Historical Commission tanganing ideklarang heritage building ang nasambitan ng edipisyo asin maging parte naman kan turismo kan banwaan. Piglalaoman na punan ang rehabilitasyon kan edipisyo sa last quarter kan taon. Parang gusto lang natin i-revive yung dating itsura ng old municipal hall.
wherein sa ngunyan paano yung face niya, yung harapan niya, natakpan na nitong bagong building. Ito kasabihan ng matatanda, ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. So yun ang unang example na ipapakita natin na nililingon natin yung mga nakaraan. Sa primerong pagkakataon sa istorya kan sports sa Pilipinas, 2 bulawang medalya ang nakuha kan nasyon sa sarong Olympics. Gikan yan kay Carlos Yulo sa iyang paglaban sa men's artistic gymnastics. Pinakabagudigdi ang nakuha niyang bulawan sa finals kan men's vault. Nakakuha siya nin average score na 15.116 sa laog nin 2 attempts. 15.433 ang nakuha niya sa primerong lukso, mantang 14.8 sa ikadua. Antes kayan, enot na nagbuno ni Carlos ang gold medal sa finals kan men's floor exercise. 15 points ang sa iyang score, dumanan na daog sa defending gold medalist kan event gikan sa Israel. Sa kapangganahan ni Carlos, tulo na ang bulawang medalya sa istorya kan nasyon sa Olympics. Congratulations Carlos, Jowani asin sa iba pang atletang Pinoy sa Paris Olympics. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.